Okay, vlog natin about yung RA 10625 o Philippine Statistics Act. So, napaka-importanting batas nito. So, ito ang batas na nag-create ng Philippine Statistics Authority. Okay? Of 2013. So, ibig sabihin, noong 2013 lang ito na-enact or na-approve. So, ito yung National Statistics Office nung araw o yung tinatawag nilang NSO. Alam ko dati yung NSO na yan kasi nung may expiration pa yung birth certificate, nakalagay mga requirements, NSO birth certificate, 6 months latest, ngayon wala na. Diba? So, yung batas na to, yung 10625, ito ang nagbuo ng Philippine Statistics Authority. Ang goal nito is ang trabahuin yung ating Philippine Statistical System. Yung ating statistical system is yun yung statistical information, lahat ng statistical information na kailangan ng lahat ng sektor dito sa bansang Pilipinas. Lagay na lang natin sa ganun. No? Isa sa mga functions nila is mag-conduct ng periodic census. So kaya nga tayo may mga enumerator na umiikot, no? At isa sa mga highlights nito is mag-provide ng analyzation, extraction, mag-collect ng information o ng data para sa ikagaganda ng buhay ng mga Pilipino. So, ibig sabihin, yung census is ginagamit para mapaunlad sila. Mapaunlad yung mga tao sa Pilipinas. O tayo pala, hindi sila, tayo. No, mapaunlad tayo. So, ito yung ginagamit para malaman kung ilan ang populasyon ng Pilipinas, ilan yung dapat serbisyuhan, ilan yung pinapanganak, ilan yung mga yung doon sila bumabase ng forecast estimation ng mga kailangan ng social services, yung kailangan ng social amelioration, no? So, ibig sabihin yung ganun yung ginagawa ng PSA. Okay? At ito rin yung nag-enforce o nagpapatupad ng civil registry law, yung RA 3753 na iba-vlog natin kasunod. Okay, so yun lang yun. Ang laki ng ibinibigay ng census para sa atin. And I think since ginagawa naman itong household, kailangan magamit na to sa PWD sector kasi naka-attach ito sa National Economic Development Authority at meron pa silang Philippine Statistical Training and Research Center o yung yung Philippine Statistical Training and Research Institute, no? Yung mga nagte-train ng national, nagte-train para magtrabaho sa PSA o maging national statistician. So, ang penalty nito, pag hindi ka nagbigay sa enumerator ng tamang information, may imprisonment kang 1 year at magbabayad ka ng 100,000 pesos. So, malaki. Kasi untruthful information. Pag corporate naman, 1 year imprisonment din. Ang penalty mo na ang PSA board ang magtatakda is 100,000 to 500,000 pagka kumpanya. Pag corporation. Pag nilabag mo naman yung confidentiality breach, ito yung matindi kasi dapat confidential yon. Pag nilaglabas ka ng data na bawal, magbabayad ka ng 5,000, magbabayad ka ng
5,000 but magbabayad ka ng 3,000 but not more than 5,000 pag nag-breach ka ng confidentiality breach. At pagka nakalimutan mong magpa-clear ng survey, kiniklear yan eh. Talagang pinipirmahan yung clearance yan para malaman kung totoo. 50k to 100k. So, ibig sabihin, ang laki ng penalty sa census kapag nilabag mo. So, pre, kay G. Masmela Jr., eto na yung sinasabi mo, 100k pag untruthful yung binigay sa'yo. At kapag nilabag mo yung confidentiality breach, magbabayad ka ng 3,000 pesos pero hindi tataas ng 5,000 at 50 to 100k kapag hindi ka nagpa-survey clearance. So, yun yung penalty nito. Meron niyang 1 year imprisonment. At according dun sa confidentiality sa section 26 nitong ang mga confidential information is yung name, yung address, yung kung sa negosyo, yung product, at saka kung ilang employees yung naka-employ, confidential yon. So, bawal. Okay? Yun yung hindi mo pwedeng ilabas. Yun yung with confidentiality. So, alam na natin yan. So, yun lang naman yung basic nito. At saka yung access nito, access nung sa data nito is 100 years. So, after 100 years mo pa makikita yung data nito. So, sa tagal, talagang confidential. Pero sa tingin ko yung data nito, yung sa census nito, kailangan magamit na to ng dapat magkaroon na ng connection yung DSWD, NEDA, saka itong PSA. Sa akin lang naman. So, maganda't na vlog natin to. So, yun lang po.